unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. World Trade Center. World Trade Center. World Trade Center. To the World Trade Center. Two planes have crashed into the World Trade Center. I'm trying to save my sister's life because she's in that building. Patuloy na putukan, pagpapalipad ng mga missiles, pagpapasabog at walang katapusang kaguluhan ang nararanasan sa iba't ibang panig ng mundo sa kasalukuyan. Sa gitna ng mga kaguluhang ito ay umaalingaw-ngaw at bumabalik sa ating alaala ang hindi malimutang pag-atake at trahedyang umukit sa kasaysayan kung saan libu-libong mga buhay ang nasawi. Binansagan ang kahindik-hindik na pangyayaring ito bilang 9/11, petsa na nagpapaalala sa pinakamalaking terrorist attack sa Estados Unidos, 23 taon na ang nakalilipas. Sangkot rito ang 4 na eroplanong hinayjack ng mga terorista na nagdulot ng pagkawasak at pagguho ng 2 gusali sa World Trade Center. Talakayin at himayin natin ang mga kaganapan sa makasaysayang pag-atake na gumimbal sa mundo at sa atin bilang mga mamamayan. Isang grupo ang Al-Qaeda sa buong mundo matapos itala ng FBI bilang most wanted ang pinuno nito na si Osama Bin Laden sa naging pag-atake ng grupo noong September 11, 2001. Kasunod ito ng pagsuporta ng Taliban sa Al-Qaeda na nasa likod ng trahedya na siya ring pinaniniwala ang lugar na pinagtaguan ng kanilang pinuno. Marahil hanggang ngayon ay hindi pa pamilyar ang marami sa atin sa pagkakakilanlan ng pinuno ng Al-Qaeda na si Bin Laden at sa kung bakit ganoon na lamang ang pagnanais nitong atakihin ang Estados Unidos. Lumaki si Bin Laden sa isang marangyang pamilya kung saan ay isa siya sa higit sa 50 anak ng bilyonaryong si Mohammed Bin Laden. Nag-aral ito ng kursong Business Administration sa King Abdulaziz University sa Jeddah noong 1981 na nagbigay daan naman para sa mas malalim niyang kaalaman at kontribusyon sa kanilang negosyo. Taong 1993 nang itatag niya ang grupong Al-Qaeda na binubuo ng mga militanteng Muslim na mula sa panahon ng kanyang paninilbihan sa Afghanistan. Habang sa panig ng Estados Unidos at dahil na rin sa tulong at suporta ng Taliban sa Al-Qaeda ay higit sa 300 na special forces na mga sundalo ang ipinadala ng US bilang pantapat. Kasama pa rito ang nasa 110 mga opisyales ng Central Intelligence Agency o yan pong CIA bilang bahagi ng aksyon sa pagpigil sa mga aktibidad ng dalawang grupo. Kaugnay ito ng mga itinayo na kampo ng Al-Qaeda kung saan libu-libong mga miyembro ang sumali sa grupo na naging bahagi ng planong pag-atake sa iba't ibang lugar. Ilan sa mga pag-atake na naganap ay ang pagkasira ng US Embassy sa Nairobi, Kenya at Dar es Salaam, Tanzania noong 1998. Dagdag pa rito ang pagpapasabog naman sa US warship call sa Aden, Yemen noong 2000 at ang pinakamatindi ay ang naganap ng pag-hijack sa 4 na eroplano noong September 11 sa US. Tila ba ang naging aksyon ng US ay nagpapakita sa seryoso nitong pagganti sa naganap na pag-atake noong September 11. Pag-atake na muli nating babalikan at uungkatin sa tindi ng epekto at pinsala na iniwan sa US at sa buong mundo. Matatandaan sa eksaktong araw ng September 11, 2001 ay 4 na eroplano na may biyahe sa US ang na-hijack. Unang tumama ang American Airlines Boeing 767 sa North Tower ng World Trade Center sa New York City mula sa ika-73 palapag hanggang 79 na palapag. Sinundan pa ito na ikalawang pagtama naman ng Boeing 767 United Airlines Flight 175 sa South Tower naman ng World Trade Center na mula naman sa ika-77 palapag hanggang sa ika-85 palapag. Kasunod nito ay ang pagsiklab ng apoy sa gusali na naging dahilan sa pagkakakulong ng ilang mga tao sa itaas na palapag. Ikinagulat naman ng lahat ang sumunod na nangyari kung saan ay tuluyan ng bumagsak ang Twin Towers na nagdulot ng makapal na alikabok. Nakapagtala ang naturang pangyayari ng pagkasawi na umabot sa 2,606 na katao.
Sa ibang bahagi ng US ay tumama naman ang ikatong eroplano ng American Airlines Flight 77 sa harap ng Pentagon, isa sa pinakamalaking headquarters ng US military na matatagpuan sa Virginia. Habang bumagsak naman ang ika-4 na eroplano sa Pennsylvania matapos manlaban ng mga pasahero nang malaman nila na nakaplanong ito'y ibangga sa Capitol Building ng Washington, D.C. Tinatayang nasa 19 na miyembro ng Al-Qaeda ang naging bahagi ng pag-atake gamit ang 4 na eroplano. 4 sa mga ito ay trained pilots na may kasamang 3 o 5 muscle hijackers na nagbabantay sa mga pasahero at crew ng 4 na magkakahiwalay na eroplano. Nagmula ang mga nabanggit na miyembro sa mga bansang Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Lebanon at Egypt na dumaan sa matinding pagsasanay. Umabot sa higit sa 2,977 katao ang naiulat na nasawi sa trahedya habang libo-libo naman ang nasugatan. Kabilang rito ang nasa 246 na pasahero at crew na namatay lulan ng 4 na eroplano. Dagdag pa rito ay nasa 441 mga responders sa New York ang nasawi. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Agad namang nag-anunsyo ng pabuya na nagkakahalaga ng $25 milyong si Bush para sa impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Osama Bin Laden, buhay man o patay. Lumabas naman noong 2004 ang isang video recording ni Bin Laden isang linggo bago ang US election kung saan ay kinumpirma niya na siya nga ang utak sa likod ng pag-atake sa 9/11. Isang buwan mula nang maganap ang 9/11 ay pinangunahan ni dating Pangulong George Bush ang paglalatag ng mga plano kaugnay sa naging pag-atake. Kasabay nito ang mabilis na pagkakapasa sa Kongreso ng USA Patriot Act o ang Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001. Layunin nito na magkaroon ng mas mahigpit na seguridad ng bansa laban sa mga terorista at sa anumang mga gawain at aktibidad ng mga ito. Dagdag pa rito ang pagkakatatag ng Department of Homeland Security na nakatuon naman sa emergency response para sa natural and man-made disasters, anti-terrorism at cybersecurity. Kasunod nito ay ang paglitaw ng Islamic State of Iraq and Syria o yan ngang ISIS, Islamic State of Iraq and the Levant o ISIL at Daesh na mula naman sa isang miyembro ng Al-Qaeda sa Iraq na itinatag ni Abu Musab al-Zarqawi noong 2004. Tumagal naman ang kaliwat kanang pakikipagbakbakan at pakikidigma sa Iraq ng mga sundalong Amerikano sa loob ng ilang taon na nagtapos noong 2011. Ayon sa pahayag na inilabas ni dating Pangulong George Bush sa UN General Assembly, ay tinawag niyang matinding panganib ang dala ng pamumuno ni Saddam sa Iraq. Anya ay nilabag nito ang resolusyon sa ilalim ng UN Security Council noong 1991 kung saan kabilang ang tahasang pagsira sa lahat ng Weapons of Mass Destruction o WMD. Tumagal pa ng ilang taon ang naging paghahanap sa kanya at taong 2011 nang natagpuan siya ng US Intelligence sa Pakistan. Kasunod nito ay pinag-utos ng dating Pangulo ng US na si Barack Obama na barilin at patayin ito sa compound na kanyang pinagtataguan. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history.
The images of 9/11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky, the Twin Towers collapsing to the ground, black smoke billowing up from the Pentagon, the wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. Mula noon hanggang ngayon ay hindi na natuldukan ang matitinding alitan sa pagitan ng iba't ibang mga bansa. Hindi na mabubura ng paglipas ng panahon gaano man kahaba ang malalim na markang iniwan ng 9/11 sa pamilya ng mga biktima at sa kasaysayan. Napatay man ang pinunong si Bin Laden at nahuli man ang ilan sa mga miyembro nito, ay nananatili pa rin ang takot at pangamba sa tuwing inaalala ang naganap na trahedya. Alaala na habang buhay nating bitbit na laging nagsasabing, gaya ng sa kasalukuyang panahon, hidwaan at digmaan ang siyang dahilan ng pagkasawi ng maraming inosenteng buhay.